lalagay na natin tong battery. Pero hindi pa to ididikit. Tatry ko lang kung sisindi pa siya. At kung maayos pa yung mga touch niya. Diba? Bobo kasi ako eh. Pwede ko naman ipagawa. Ako pa ang gumawa. Moment of truth. Tadaan! So hi guys, for today's video and tips, gagawa tayo ng iPhone 7 Plus. Nakita nyo naman na kapag in-on, yung phone is lumalabas yung recovery mode. So 2 years ko na kasi hindi to na-open and na-drain yung battery talaga niya. Pupunta lang siya sa recovery mode kapag naka-charge siya directly sa socket at hindi sa PC. Kaya bumili muna ako ng mga kailangan. So nag-order ako nitong battery, ayan, iPhone 7 Plus Yubaw, original daw. Kasama na siyang ganito. Ayan, papalitan natin yung battery kasi the last time I checked, nasa less than 70% lang yung battery nito, kaya mabilis na siyang malubat. And itong charging port flex, iPhone 7 din. Tignan natin kung magagamit natin ito. Hindi na kasi siya nag-on guys. Pero kapag i-charge mo siya, lalabas yung for update. Next is ito. Bumili ako ng tools, syempre. Ayan siya. 72 pesos lang. Complete na ito guys. Iba-ibang screw. Ayan, may, I don't know. Try lang natin guys. Kung hindi ko, so i-check muna natin itong battery. Wala ako na laman. Ayan siya. Yung 7 plus 3,400 mAh. Ayan, same lang nung pinagtanong namin. Hindi ko alam paano siya gawin. Pero susubukan natin guys. Okay. Ayan, kukunik na ako ito. So tara, unscrew muna natin. So, ang gagamitin natin ngayon is itong 0.8. So, ito yung gagamitin nyo guys. 0.6. Problema talaga nito guys is yung battery plus outdated kaya hindi siya ma-on. Pag-aalis ng kung ano-ano dyan guys, dahan-dahanin nyo lang kasi baka may matamaan kayo dyan. Hindi na siya sisindi. So, bago natin alisin, tatry muna natin guys. Okay. Ulitin ko lang, hindi talaga ito nag-on sa dati ng battery, kaya kailangan kong unahin palitan yung battery bago ko siya i-update. So, kapag on niya, yan agad talaga yung makikita nyo. Magaganyan siya, and then, lalabas to guys. So, kailangan nyo kasi siya ng update. Okay? So, ang gagawin natin is i-update lang natin. Hindi nyo na kailangan ng iba-ibang app. Basta meron kayong iTunes sa PC. So, ayan. Hihintayin nyo lang talaga na matapos yung download. And, magpo-proceed na siya sa update ng phone. Mag-on na siya, tapos itong update na yung lilitaw. Hihintayin nyo lang talaga siyang matapos. Make sure na hindi nyo nagagalaw yung cord kasi minsan masela na di-disconnect, tapos mag-stop siya. Guys, tapos na siyang mag-update. So, kina-charge na. Tignan natin yung battery health niya. 100 guys. Dahil nag-on na siya, kailangan na natin ikabit yung new battery niya at tanggalin yung old. So, sa process na ito guys, may mga kailangan tayong alisin muna para maiwasan natin na ma-damage kung ano man yung pwedeng madamage at maalis natin ng maayos yung old battery without causing any damage. So, ang ginagawa ko dito guys, bago kong alisin, pinipicturan ko muna kasi baka hindi ko na maibalik. Kaya kung ako sa inyo, kung first time nyo rin gawin to, ganun na lang yung gawin niyo. Kasi mahirap na napalitan mo nga yung battery. Hindi mo naman na alam saan pwesto nila. Nga.
Actually guys, kaya hindi ko to pinagawa sa iba kasi pina-check ko na to sa technician kung saan namin nagpapagawa. And it would cost me around 2,500. Sama na yung battery and yung ibang parts daw na papalitan. Sabi, mahina na daw yung charging port kaya hindi daw siya ma-charge at ma-on. Hindi daw battery yung problema. Pero pinilit ko pa rin. Sabi ko battery lang ang problema. Gusto niya rin ipilit yung sa kanya. Siyempre, dahil nagmamagaling ako, ipipilit ko kung ano yung sa akin. Imagine, yung charging board flex daw 1,500. Wala pang label. O, sasabihin nyo, original yun. Malay-malay ko ba sa original at hindi. Sa Shopee nga, 150 lang. Kita nyo naman sa unang video, bumili ako ng charging board flex. Nagamit ko ba? Hindi. Kasi nga, hindi nga yun yung problema. Drained yung battery, tapos outdated yung system, kaya hindi na siya nag-on. Dito guys, aalisin yung adhesive. Hihilain nyo lang siya ng dahan-dahan. Mas okay siguro kung meron siyang hilaan. Pero dito kasi nahirapan ako, so kailangan kong yupiin muna yung battery para mabunot ko yung tatlong adhesive. Dito sa video na pinakita ko is, ito na yung pang last na adhesive. Hindi ko alam kung sa original battery wala talaga siyang hilaan. Pero yung bagong ikinabit ko, ako na yung nag-adjust para ilagay yung hilain na adhesive just in case magpalit ako in the future. Hindi mo naman matututunan, no? Agad-agad. Hindi magaling ka. Diba? Mistake lang pala. Hindi agad. Pag nag-repair ka, alam mo na. So, ang gagawin mo, ang tendency is subukan mo. Either makakagawa ka ng cellphone or makakasira ka. Yun lang yun guys. Kasi kung hindi mo susubukan, gumawa, paano mo malalaman kung marunong ka? Matakot, sumubok, gumawa ng mga bagay-bagay. Lalo na kung makaka-experience kayo. Walang be. Basta gusto ko lang magsabi-sabi. Alam mo yun, gusto ko mag-inspire, kaya lang, parang hindi naman ako na-inspire dito. Hindi ko naman ito ipagawa. Pero dahil gusto ko nga ng experience, at hindi ko alam kung gagana pa ito pagkatapos. Ang mahalaga, nag-enjoy ako guys. Diba? Ano naman kung hindi na siya sumindi? Ang mahalaga, nalaman ko kung paano mag-alis at magkabit ng battery. Sumindi na ito kanina, yung pinakatakutan ko lang is, paano kung hindi na siya sisindi? Diba? Buba kasi. So, yun lang guys. So, kung paano nyo siya inalis, dapat ganun nyo rin siya ibabalik. Thanks for watching. Follow me for more tips. Lalagay ko rin pala sa yellow basket yung mga ginamit ko. Yun lang, bye!